Yeah, it's me, Marky. Oh guys, ito. Medyo busy, matagal tayo hindi nakapag-YouTube. So, topic ngayon is dun sa mga kasama ko dati o yung sa mga seaman na nagtatanong pa rin sa akin kung maganda daw mag-apply ngayon sa Canada. Well, ang sasabihin ko sa inyo, ngayon medyo mahigpit sila ngayon. So nagbabago, meron silang immigration plan. Balak nila magbawas ng tao rito sa Canada. So yung iba rito hindi na marirenew yung work permit nila. Unfortunately, yung iba kasama na yung pamilya uuwi ng Pilipinas, hindi pa PR. Kasi ngayon pahirapan dito eh. Lalo na kung di ka nasa kung di ka nagtatrabaho sa priority sector, which is yung healthcare, construction, food processing, agriculture, STEM, educator. Hindi ko pa alam iba eh. Pero yun yung mga nare-recall ko ng mga priority sector. Pag ang work mo nandun sa sinabi kong priority sector, yun, maaring makapag-issue pa ng LMIA na yung LMIA para makakuha ng work permit. At ang balita ko ngayon, ang work permit ngayon, instead na 2 years, gagawin ng 1 year na lang. So yung 1 year na yun, hindi ka makapa-apply ng PR nun. Pero pag yung priority sector, 2 years pa. Pero pag hindi ka sa priority sector at nakakuha ka naman ng LMIA, lalo na dun sa mga province na below 6% ang unemployment rate. Pag below 6% unemployment rate, mapaprocess pa yung LMIA low wage mo. Which is yung sinasabi nila na ang ibibigay daw is 1 year work permit na lang, which is kulang na kulang yun pag mag-a-apply ka ng PR. Pero dito sa Edmonton, 7.3 ang unemployment rate. Hindi na sila nagpa-process ng low wage LMIA. Puro high wage na ngayon ang pinaprocess, mabilis. Tulad ko sa case ko, kasi 'di ba may expire na yung ko ng September this year. So kinuha na naman ko na amo ko ng high wage. So positive naman na na ma-approve kasi nagbayad na rin sila. So hihintayin na lang namin. So kasi talagang marami rin talagang rito, yung talaga na naawa ko dun sa mga sa mga foreign worker din nandito kasama na yung pamilya kasi may mga anak. Kasi biro mo yung mga anak na na-integrate na rito sa sa pag-aaral, 2 years na sila dito, tapos biglang uuwi sila kasi yung principal applicant either na hindi na rin yun ang work permit or yung work permit niya yung LMIA niya ganun pa rin, tier 3 pa rin, tier 3. Kasi kung para ma-retain mo yung family mo nandito, kailangan ang tier mo tier mo, kasi bawat work kasi dito may tier 0 to 3 skilled yon. Kailangan na makuha mong tier 0 or 1, which is managerial. Lalo na pag sa food sector ka, kailangan yun na makuha mo na na LMIA para makuha mo pa yung yung pamilya mo or ma-renew pa sila dito. Pero doon nga sinasabi ko sa priority sector, kahit na tier 3 ka, basta nasa priority sector ka, kasama mo pa yung marirenew mo pa sila kasi nga sila talagang priority rito yung mga sinabi kong trabaho. So ayun, sabi ko nga wait lang ng 2 years bago malay nyo magbago yung rito, yung immigration policy do. Ngayon napakahirap eh. Kahit kami rito temporary worker, hindi namin alam kung mapi-PR kami. Tulad ko, biro mo 3 years na ako. So next year 4 years na ako. Hindi ko alam kung mapi-PR ako. So sabi ko nga, maayos lang yung yung bago kong work permit, makakuha lang. Okay na muna yun kasi ang hirap isipin ng ngayon ng permanent resident. Napakahirap. Kahit na qualified ka na, kumpleto na yung papel mo, pero nakita mo yung mga may pathway ka. Kaso ang problema, hindi priority, lalo na kung hindi priority yung yung work mo. Tulad ko baker, priority to dati hindi man to nung dumating ako. Ngayon wala na, parang nawala na kami sa sirkulasyon. At the same time, ako nga, biro mo, February 20 last year, 2024, complete na lahat ng documents ko. Papasa ko na lang, biglang nagsara yung yung provincial nominee. Tapos ngayon, talagang konti na lang ngayon. Konti na lang yung kinukuha ngayon. Konti na lang yung slot na available sa provincial nominee, which is yung slot na yun binibigay pa yun sa mga priority sector nga na sinabi ko. So ako meron akong expression of interest Alberta September pa last year, hanggang hindi pa ako nabubunot.
Tas express entry naman, ang tataas ng points, grabe. So kahit sabihin mo experience ko, okay experience ko, yung education ko, okay. Tapos yung selfie po, English am okay. Pagdating sa edad, talo na ako eh. Kasi ano ako, biro nyo, 43 ang score ko na sa express entry dun sa 43 na yon is 15 points. So ang laki talagang factor pag yung medyo bata-bata ka pa, mga 20 ganun, 20 pataas. Tapos dito ka nag-aral, ang laki ng points na makukuha mo. Kaya ako maasa na lang ako sa provincial nominee. Pero sana magbago rin yung ano, yung immigration plan. Ano yung baker, kumbaga maibalik. Kumbaga maisama kami doon sa isang stream, yung hospitality stream, kasi hindi kami kasama doon eh. Sabi ko sa mga vlog ko dati, cook lang ang meron doon sa hospitality stream. Tsaka mga hotel cleaner, tapos basta magtatrabaho sa mga hotel, pero baker wala eh, di ko alam. So ito, dasal-dasal na lang na lumabas na rin yung ko, LMIA ko, at nang sa ganun, may apply ko na rin ng ng work permit. So sabi ko nga, kahit hindi mo na ma-PR, basta maayos muna yung yung work permit ko, laban na yon. Tapos kung ano yung mangyari dun sa panibagong work permit ko, make or break na yon, kung tuloy ba sa Canada or balik na lang barko. Ay syempre, matagal na rin ako dito, gusto ko na rin makasama yung pamilya ko. Buti nga kamo, hindi ko pa sila kinuha, kasi kung kinuha ko na sila noon, mas malaking ngayon, mas mahirap ngayon kasi hindi ko alam kung ano ibibigay sa akin eh, kung ma-aprobahan ba ako sa tier 0 or 1 eh. Tapos hindi ko pa alam kung yun nga, kung ma-aprobahan na ma-renew sila. Pero thankful na rin na hindi ko sila nasama, kasi ngayon talaga mahirap, kaya kaya mahirap talaga. Kaya sabi ko nga, dasal-dasal na lang, kumbaga kay God na lang ako nananalig. Pero dun sa mga gusto pumunta rin ng Canada, at sabi ko nga dun sa nasabi ko sa inyo, nandun kayo sa priority sector na sinabi ko kanina, itry nyo. Pero kung medyo wala kayo doon, medyo isip muna kayo, kasi mahirap. Buti kung pupunta kayo dito, landing immigrant na kayo, kumbaga pagdating ng Canada, permanent residence na kayo. Meron yun eh, pero kailangan yun talaga ng pera, kasi pag nandito na kayo, wala na kayo isipin sa yung status nyo, permanent residence na kayo eh. Ang isipin nyo na lang noon, syempre yung pang araw-araw, syempre yung gastos nyo, syempre maghanap kayo ng trabaho dito eh. Pag hindi naman kayo pili ng trabaho dito, marami naman kayo makukuha ng trabaho pag hindi kayo mapili. Pero kung mapili kayo, is wala tayong magagawa doon. Kumbaga nagsisimula talaga sa mababa. So ayun lang, yung mga gustong pumunta ng Canada, go lang kayo sa dream nyo. Lalo na, inuulit ko nga, nasa priority sector kayo, medyo malaki ang ngayon chance. Lalo na sa healthcare, grabe. Ang draw sa sa provincial nominee, sa healthcare talaga. Pati sa express entry ganun din healthcare eh. Tapos yun nga sa sa British Columbia, nabasa ko ngayong taon 1-1 slot lang ang kukunin na para sa provincial nominee. Karamihan pa doon katrabaho sa healthcare. So ayun lang, at uwi na rin ako. Okay guys, bye bye.